nakilala sa kanyang kabayanihan nang siya ay magpadala ng smallpox vaccine sa Pilipinas. Noong tayo tinakot ng mga Kastila, tanging mga Mestizo at Spaniards o kaya naman ay asawa ng mga Espanyol ang pinahihintulutang tumira sa Intramuros. Lahat ng mga nasa labas ng mataas na bakod ay hindi pinapayagang basta pumasok, lalong hindi sila pwedeng maging bahagi ng politika. Ang mga Christian natives at ethnic Chinese naman ay pwedeng pumasok sa loob, pero hindi pinapayagan ng mga Spanish officials na nanirahan dito. Ano nga ba ang kaugalian ng mga unang tao? Maging ang kultura dito sa Intramuros. Already halos yan. May voted for religious pa niya karamihan dyan. Nagbubuhay pa sila, pero karamihan dyan, diyan ang bago ng tahanan ng arsobispo, dahil ng katedral, dahil ng lahat. Ano pa kung sila na sila ng maroon dyan, lagi ba sa ilang Pilipino, na halimbawa katulong sa bahay o kanya, kastilan ang asawa Pilipino. Yun. Pero karamihan dyan, basically, ang mga intik, nakapasok ba niya sa ganila? Pero nakakalabas sila, hindi sila pwede mong damilaan yan. Meron silang sariling daan, meron silang sariling daanan. Nandun sila nakakapasok at doon sila lalabas. Yung tinatong na parang gate. Ang parang gate yun, yung malapit sa parking gawin, ang sabi nila sinusunod. New Zealand? So how do you find it local? So will you be coming back here? No, 3 years. So how long have you been here? Just on a week. And I've got a few more days to go. So 2 days total. Akala niyo kung anong ginagawa ko, no? Actually, sinusunod ko lang yung yapak ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ito kasi yung actual footstep niya. At ito rin yung size ng paa niya. Alam niyo, totoong nakabalakot sa ating pambansang bayan habang sinusundan ko ang kanyang mga huling yapak. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga hakbang habang papalabas dito sa Intramuros, kung saan siya ay tinulong ng matagal. Parang gusto kong maluha dahil talagang pinahirapan siya bago pa ang mismong pagkaklang sa kanya. Bago kasi ang firing squad sa bagong bayan, inaglakad niya na siya ng isang bayan. Miski tayo basa yun ang practice. Miski sa Amerika ng araw, pag bibilayin pa, hindi ka agad bibilayin. Maglalakad ka muna o kaya ibabiyari ka ng 1 mile. Kaya kung tawagin, the last mile. Pag sinabing the last mile, yun yung pasok mo sa bibilayan yun. Tinanton ko kung saan nagmula ang mga yapak dito, at lalo akong bumama kay Rizal. Kung tutuusin, nakakaawa ang kanyang kalagay dito sa loob ng malaking kulungan. Sa kanyang estatwa sa loob ng kulungan, makikitang nakatali sa likod ang 2 kamay ng ating pambansang bayani. Dito ko nakita kung paano naging kahabang-habang, subalit kahanga-hanga ang ginawang sakripisyo ng ating pambansang bayani. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating demokrasya. Oo nga, restored lang ang lugar na ito, pero sa tingin ko, mas nabigyan ng kahulugan ang pagiging bayani ni Rizal. Kaya gaya ng sabi ni Manong, tunay na may tuturing ng karangalan ang pangalagaan ng importanteng bahagi ng ating kasaysayan. Oo naman, kasi Ang mga pangunahing nililinis at inakalagahan ni Manong ay ang Plaza Moreno.
biyernes kung saan nakatayo ang monumento ni Rizal at ang Rizal Shrine. Dito kasi nakatago ang mga aklat ni Rizal. Dito rin nagsimulat ang tulang ni Ultimo Adios o My Last Farewell. Noong gabi bago siya pinagnak. Adios, Patria Adorada, Región del Sol Querida, Perla del Mar de Oriente, nuestro perdido Edén. Adarte voy alegre, la triste nuestra vida, y fuera más brillante, más fresca, más florida, también porque la diera por tu bien. Adiós, queridos seres, morir es descansar. Ilan lang yan sa mga huling katagang isinulat ni Rizal bago siya namatay. Sa katotohanan ay wala namang talagang pamagat na ibinigay si Rizal sa tulang ito. Ibinasa na lang sa pangyayari. Alam mo, maliban dito sa tulang ni Ultimo Adios, may isa pa palang sinulat si Rizal bago ang kanyang kamatayan. Natagpuan ito sa kasuksok sa loob ng kanyang sapatos. Pero dahil sa hindi maintindihan ang mga letrang ginamit ng bayani, nanatili itong mahiwaga.